Hi guys, what's up? My name is Shanwin and today pag-usapan nga natin itong nakita ko kaninang umaga lang no, sa TikTok while I was scrolling. Then, nung pinapanood ko siya, oh shit, parang sabi ko, this looks familiar. Naalala niyo po ba ito? Ito po si Mrs. Sevilla. Ito po yung nagpakita po doon sa sa appointment date ng kanyang strange husband na si General Sevilla. Okay? Sa CA. So, na-bypass nga po yung promotion ni General because of her presence. No? Tungkol sa family issues nila, immorality, and all that shebang. Now, nung pinakita ko to sa mga kaarmado, sabi ni Apollo na ito daw yung original na video na to. And, 1 taon na po mahigit ito. Okay? So, anong nangyari dito sa episode na to? Kasi, nakita nyo naman. Ilang araw pa lang nakakalipas. No? Nung na-in-news na si Mrs. Sevilla ay nagpunta sa araw ng promotion ng kanyang strange husband. Okay? So, punta natin to. Tingnan natin kung ano na pag-usapan nila Idol. Knowing that, it's been a year. It's been a year nang nangyari to. So, ibig sabihin, senador na si Raffy Tulfo at that time. Diba? Pakinggan natin ito. Nagsumbong si Mrs. Sevilla kay Tulfo. So, akala nila maayos ang problema. Sinabi ni General Sevilla dito na hindi niya pwedeng i-discuss yung kanilang annulment because ito ay at that time, no, hanggang ngayon naman pinaproseso pa rin yung annulment nila. Noong time na nangyayari to, at the time of filming, sinabi niya na hindi nga nila pwedeng pag-usapan. Pero gumawa ng paraan pa si Idol para pag-usapan, no? Hinihingi pa rin, no? Naghanap pa rin siya ng paraan na makahingi ng way para makuhanan niya, no, ng sabihin na lang natin, it's not an opinion. It's more like an answer do sa mga accusations si Mrs. Sevilla sa kanya at that time. Sir, good afternoon. Huwag lang po pakinggan niyo mabuti May nakiusap dito si si General Sevilla. Colonel pa lang siya, ibig sabihin na-promote na siya after this. Yeah. Magandang hapon po, Colonel Sevilla. Sir, good afternoon. Huwag lang po i-live sir kasi the case is being heard in court. Sige po. We'll respect that po. Okay. So dito sa part na to, so inentrada na ni General Sevilla na hindi nila pwedeng pag-usapan yung tungkol sa annulment. Okay? Dahil nga possible na if gagawin nila yon, masasubjudice siya. Okay? Pero meron pa rin ginawang paraan si Idol and yet hindi nag-give in itong si General Sevilla. Pakinggan natin. Respect that. Sige, ma'am, ayaw niya i-live? Ayaw niyang ibigay yung kanyang side on air? Magkaiba. Okay, here's the thing guys, no? Magkaiba po yung ayaw sa hindi pwede. Okay? Napakinggan naman natin yung sinabi ni General Sevilla. Hindi niya pwedeng i-discuss. Hindi sa ayaw niya pero hindi pwede. Kasi kahit gugustuhin niya, kung hindi pwede, wala talagang magagawa. Akala ko ba nire-respeto ni Idol yung tungkol doon? Dahil po nasa korte na po yung kaso, which tama naman siya, baka masubjudice nga po tayo. Kung meron po ongoing case ito pala? Nullity po. Yes po. It's not a case, more like a petition of po sa korte, then tama naman po siya, may point siya doon. Mag-usap na lang kayo doon. Kung ano po na pag-usapan ninyo, let us know and then we can solve this off-air as well. Pero kung gusto niyo pong pag-usapan natin, yung mga bagay na wala pa sa korte, pwede naman po. Ano po yung mga bagay na wala pa sa korte? Dito sa pagtatanong ni Idol, okay, agree tayo dyan. Tinanong niya, ano pa ba ang mga bagay na wala pa sa korte. Ang sinabi rito ni Mrs. Sevilla is about suporta. Po sa korte ay, unang-una po sa lahat, yung support po ay hindi po napag-uusapan sa korte. Okay.
meron kayong 7 girlfriend kasama. Di ba? They're talking about support. Tapos pinasok yung girlfriend. Sa pagkakaalam ko about sa annulment case, guys, no, sa petition for nullity of marriage, hindi lang naman po yung pag-aanal ang pinag-uusapan eh. Ito, sabi na rin po ito ng professors ko. Pinag-uusapan din po ang tungkol sa hatian ng property. Pinag-uusapan din po ang child custody. If meron pa silang minor child lower than 7 years old, automatic na pupunta yan sa nanay. But then again, magdedepende pa rin yan. Okay? Hindi automatically lagi na pupunta sa nanay because yung capacity din ng nanay. Depende yan. Okay? Maraming aspeto po yung tinatawag na capacity. Pwedeng ma-question ang psychological capacity niya, pwedeng ma-question ang kanyang financial capacity, pwede rin maraming pwedeng ma-question pagdating sa child custody. No? Kasi meron din mga tatay na ipinaglalaban ang custody ng kanilang mga anak. Kasama na rin dyan ang child support. Paano magiging hatian? 'Di ba? May mga arrangement na yung mga nanay, okay, nag-agree yung mga estranged husband nila, o sige, wag ka na magtrabaho, alagaan mo na lang yung anak ko, susustentohan ko kayo pareho. Kumbaga yung sustento, enough for the both of them. Otherwise, ang mangyayari, hindi, kumuha ka ng yaya, babayaran ko na lang yung yaya. Babayaran ko yung pangangailangan ng mga anak ko, babayaran ko rin yung serbisyo ng yaya, ikaw, wala akong pakialam sa'yo. May mga ganun din. Okay? May mga ganun din. Tama rin ba sa korte? Dito, itong part na to, hindi ko magets kung bakit pumasok yung about sa 7 girlfriends o sa mga girlfriend niya. Ang tanong, habang ba kayo ay nandiyan sa phase na yan, na ongoing ang annulment, petition nyo for nullification of marriage. Pwede ka bang mag-girlfriend? Pwede rin ba siyang mag-boyfriend? Pwede mo rin ba siyang kasuhan? Halimbawa, pwede mo bang kasuhan si Mrs. ng adultery? Pwede ka bang kasuhan ni Mrs. ng concubinage? Habang hindi pa dissolve yung mga marriages nyo. Yan? Ipakita yung girlfriend na yan. Sir, andito pa yung isang, si Silangga. Kilala niyo po Silangga, yung isang girlfriend niyo? Hindi ko ano yun, sir. Colonel, nagtataka po yung mga netizen. Tiyan mo, inaano niya sinasangkalan niya yung mga netizen. Nakakatawa. Bakit daw kayo nakaka-afford? Dito guys sa Philippines, no, isa lang po ang nagde-decide sa mga halimbawa ng mga kaso. Isa lang po nagde-decide, judge. Hindi po gaya ng sa Amerika meron juror. Ito si Raffy Tulfo, ginagamit niya ang mga netizens as juror. Alam niyo ba kung gaano kalaki yung oras na ginugugol ng mga judges para maging expert sila pagdating sa ganyan? Kumpara sa mga netizen na magbibigay lang ng opinion tungkol dito sa issue na to. 'Di ba? Hindi ba nasabi kay Mrs. Sevilla nasa isang annulment proceeding? Package na yun eh. Pag-uusapan nyo yung tungkol sa property, custody at saka support. Sa Amerika nga, mas matindi eh. Kakaiba ang alimony dun. 'Di ba? Sa ibang bansa, sa Middle East, sa pagkakaalam ko, yung mga Muslim doon, pagka nag-aanal yung mag-asawa, alam nyo ba na ang suporta ng lalaki kasama yung babae, yung nanay ng mga anak niya? And sa pagkakaalam ko pa, that is regardless kung yung babae ay working o hindi. Because there are several areas, several countries in the Middle East that men are okay na yung wives nila nagtatrabaho. Even if they're Muslims. Even if they're traditional. They say they're traditional ex-modern. Paano nagiging modern? Because they allowed their wives to work.
So pag nakikipaghiwalay itong si lalaki, for whatever reason, yung suporta niya, kasama yung ina. Ganon sila. Dito sa Pilipinas, hindi. Ng napakaraming girlfriend. Hindi naman totoo yan, sir. Kasi Colonel, maraming allegations to si Mrs. Now, it's unfair to you kung hindi po kayo magbibigay ng inyo pong side on air na ang narinig lamang po yung side nitong nagreklamo. Ang gusto ko sana, sir, Ini-insist niya na magsalita si Colonel Sevilla. At sasabihin lang din ulit ni Colonel Sevilla yung sinabi niya even before humaba yung kanilang usapan. Pakinggan niyo si Idol dito. para marinig yung side mo ng taong bayan. Walang pakialam. Ako personally, wala tayo dapat pakialam sa issue ng ibang tao. Unang-una, we are not trained to make any, sabihin na lang natin, professional judgment sa issue ng mga tao. Ako personally, I really don't like talking to other people. Tapos ang topic namin ay buhay ng ibang tao. I find that very cheap, honestly. Kasi ayaw ko rin na yung buhay ko pinag-uusapan ng ibang tao. Yung magiging personal opinion ko ba sa personal mong sitwasyon, makakabuti ba? Mas okay pa nga ako, pag may problema yung mga kaibigan ko, mas nakikinig lang ako kaysa nagbibigay ako ng opinion. You don't give any advice. You always give opinions. Pag nagkakaproblema yung mga kaibigan ko, once natapos na silang magsalita, ang susunod kong tatanong sa kanila, do you wanna hear something from me? If they said yes, then magbibigay ako ng opinion ko. Pero pag sinabing na gusto ko lang mag-vent out, okay. Tapos ito, nagkaroon ng concern ang netizen sa buhay mo na hindi ka naman namin kilala. Ako, hindi ko kayo personally kilalang dalawa. Ako, magbabase lang ako sa tamang proseso based sa ng annulment proceedings ninyo. Other than that, I really don't give a shit. Hindi ko naman alam kung ano storya ng dalawa eh. pero kung gusto niyo po, sir, na yung boses lang po ng nagreklamo marinig at yung boses niyo din marinig, choice po niyo yun. Kasi sir, marami rin siyang sinasabi against you. So kung para sa akin, it's unfair na puro boses lang po nitong dalawa nagreklamo against you na malay mo baka mamaya. Seryoso? You find that unfair? Pero in fairness naman kay Raffy Tulfo, no? You would normally make other people talk. Yun lang, talk. Other than that, wala na. Still at the end of the day, kung ano yung naisip na, yun na yun. Kasinungalingan lang, baka mamaya may dagdag, may bawas. Hindi nga kayo yung proper forum to handle this. Hindi nga kayo barangay. Diba? Hindi nga kayo barangay. Imagine niyo even sa mga barangay, no, yung mga lupon, pag nasa loob ka ng opisina ng lupon, kayo lang ang nag-uusap dyan. Walang other party. How much more ito? 2.3 million na nakakaalam ng problema niyong mag-asawa. Diba? So para maging patas, pwede mo i-correct yun kung talagang dapat may i-correct. That's the reason why I want you to talk live para naman po. That's the reason why I want to talk. Okay. Maging patas kami rito. Hindi lang boses ng isa, kundi boses ng dalawang magkabilang panig. So you agree? This is the reason why I hate watching Raffy Tulfo in action. Nasusuka ako sa sistema, nasusuka ako sa ginagawa. Diba? Bakit lang ba natin ito pinapanood? Kasi gusto nating malaman bakit si Mrs. Sevilla, after 1 year, humarap at pumunta sa promotion ng kanyang strange husband sa AFP. Ano nangyari sa pagpapatulfo?
'Di ba? Oh, ano sabi rito ni ano ni General Sevilla? Do you want to talk to us live o gusto mo pa rin off-air at hayaan ko lang po itong dalawa magsalita? At least binigyan kita ng pagkakataon na magsagot. Pero kung ayaw niyo po, sir, pasalitain ko sa Natatawa na nga si natatawa na nga si General. lang pasalitain, bahala ka na. Sir, ganito. Ulitin lang niya kung ano yung sinabi niya kanina. If it is about the case, first of all, I cannot discuss that in public because it is being heard in court I na. understand po. I understand. He understand but still he's trying to insist for General Sevilla to talk. Kung naiintindihan mo yan, end of story na yan eh. And I respect that. Yes. And I can appreciate that. Second, if it is about girlfriends, sir, lalaki tayo. Yes, nagkaroon man ako ng mga girlfriends. It's not even a reason. So dahil lalaki ka, you have the license to F anyone that you like. Diba? Now, naiintindihan nyo na kung bakit merong VAUC. At ang VAUC ay very specific sa gender base. Okay? Kasi may ganitong klaseng mentalidad ang mga kalalakihan. Balikan natin yung sinabi rito ni General Sevilla. And I respect that. And I can appreciate that. Second, if it is about girlfriends, sir, lalaki tayo. Yes, nagkaroon man ako ng mga Lalaki, so ano ibig niya sabihin doon? girlfriends, pero one at a time. Okay, lalaki tayo kasi lalaki din ako. Pero ang pinupunto kasi dito ni Mrs. at ng mga netizen, kung mag-girlfriend ka, dapat kayo mong panindigan. Yun po yun. Wala namang salto sa atin dito, di po ba? Dapat yung kaya mong panindigan, yung kaya mong ma-afford. Kasi pag beyond your means, diyan po kayo matututo na maging corrupt. Diba? Grabe yung, grabe yung lawak ng imagination yan. Very forward-looking yun. So, super advanced na hindi nga siguro naiisip ni General Sevilla yung maging corrupt, para lang masustentuhan yung girlfriends niya. Because para masuportahan po yung vision ninyo, natututo pa mag-corrupt ang isang opisyal ng gobyerno para matustusan ang kanyang pambababae. Yun po yung pinupunto kayo ng mga netizen. Yun doon pinupunto ng mga netizen. Okay. Anyway, parang paano mo mako-connect? Sige nga, paano mo mako-connect? Yes, alam ko yung gusto niyo alam ko rin yung gustong yung tinutumbok dito ni Idol. Okay? Alam ko yung kung saan niya gustong dalhin yung argumento niya. Pero the last time that this person spoke about how much he was making or how much he is making, nasa more than 100,000. Ano ba kinakain ng mga girlfriend nito? Ginto? Salon is open. Hindi lavish ang pamumuhay namin. Okay? I have income naman na normal lang din sa isang opisyal ng army. Opo. And in fact, wala akong record about using government funds. Opo. Wala akong record na ganyan. Opo. At wala akong mga ninakaw na pera. In fact, nagkautang-utang ako dahil dyan sa ex-wife ko. Opo. Makita nyo sa St. Luke's, ang laki ng utang ko dyan dahil nanganak lang yan. Umabot ng 521,000 ang ginastos ko. Hindi ko nabayaran lahat. Okay. Ganyan ka garapal yan sa pagdating sa pera, sir. Paano naging garapal, sir? Nanganak siya sa St. Luke's at May agreement na nawag sa St. Luke's. Doon talaga siya pumunta, Di ba meron Anyway, I really don't want to go into that. Now, the question is, bakit walang nangyari dito at napunta siya sa AFP promotion day? No. And complaining same issue na nilapit niya kaya RTIA a year ago.
Bakit hindi ito na-resolve ni Idol Rafi? Which reminds me, just the other day, may finiture si Teacher Mark tungkol naman doon. 4 years ago, if I'm not mistaken, lumapit din yon kay Idol. And then now, lumapit kay Bitag. Anong nangyari? Ano yung nangyayari dito? Akala ko ba nare-resolve yung mga issues pag lumalapit kayo kay Rafi Tulfo? So obviously, dito sa nakikita natin, dito sa dalawang video, no? Itong video na to at saka yung kay Teacher Mark, lumalabas na hindi lahat ng lumalapit natutulungan ni Rafi Tulfo na ma-resolve ang kanilang mga issues. 'Di ba? Tama ba? Kasi kung na-resolve yung issue na yan, they're not coming back, they're not going out, bearing the same complaint, talking about the same issue. Oh, ito 13 days ago lang to. Oh, 13 days ago. Pero lumapit siya kay Rafi Tulfo 1 year ago. Same concern, same issue. Bakit hindi ito na-resolve ni Rafi Tulfo? Diba? Na-promote pa nga eh. From colonel, naging general na. A year ago, colonel pa lang siya. Tapos ngayon, general na. General siyang ina-address eh. Bakit walang nagawa rito si Idol? Kasi walang capacity si Rafi Tulfo na mag-stand as the judiciary. Na maging legal binding yung agreement between ito at saka ni General Sevilla. At the end of the day, pumunta ka ng barangay to talk about support, pwede naman kayo magbarangay. O sana nag-file na lang siya ng vowsy. 'Di ba? Sa hindi pagsusuporta niya. Or, ito yung mag-file siya ulit sa korte. Separately. Magpa-consult siya sa lawyer niya. Kung pwede ba, pag-usapan nila, i-discuss yung child support. The way I see it naman, hindi yata magkakaproblema when it comes to custody. Diba? Ito rin yung nangyari kay Queenie Detic dati. Lumapit siya kay Idol. Initially, pinag-uusapan lang nila yung tungkol dun sa, what do you call that? They were just talking about child support din. Hanggang sa na-discover na siya daw ay pinakulong sa mental hospital and all the shebang. Anyway, so obviously dito nakikita natin na hindi lahat ng bagay kayang i-handle ni Rafi Tulfo. And I'm going to quote attorney there. Isa sa mga naging video niya in the past, sinabi niya na yung mga lumalapit kay Rafi Tulfo, nire-refer din sa mga government agencies, mga government offices. Gobyerno pa rin ang tumutulong sa inyo. At hindi talaga si Rafi Tulfo. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin ang inyong thoughts tungkol dito. Diba? Anong masasabi nyo na yung kakayanan ni Rafi Tulfo to resolve yung mga issue ng tao, very limited din. Hindi siya miracle worker. The end of the day. Diba? Do you agree with that?